Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba sa headlines kana mga barata sa Lado Nacional. Vice President Sarad inako na daisubuot nagkaigwa ni napagkakataon na matawanan sa inyong pamilya kana magnominar kada nasyon sa pagdadaran ki EPRRD para man sa interim release. Mga nahalal o mga napili o nahilir na opisyal na dai nakapagsumiter ka na susi dai bibistuhon ka na DILG. President Rodrigo Duterte dai paman malinaw kung matukaw bilang alkalde ka na syudad ka na Davao. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata DOTR Chief Conductor Canvas na nangoryente sa sarong PWD kakasuhan na kriminal. Barata pa sa Lado National Joint Memorandum Circular para man makapag inkaminar nis na mas dakul na mga lokal asin man foreign investment sa nasyon pinagtibay ka na BIR. Ex-Negros Oriental Representative Arnie Tibis Jr. Isinugod sa hospital. Sa kuya pa na mga panayukan na mga barata sa Lado National. Balik eskwela, sinabi ka na PNP entirong naging matrayumpo asin na trangkilo. Mga headlines ka na mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundom. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang ako po si Junel Cuba sa detalyes nakan sa tuwing mga barata sa Lado Nacional. Pipirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ana prosopristong ley na nag-iimyenda sa nagpapadagos na right of way na inaprobrahan ka na mga congressman asin man na senador. Ini Oktaba sa 19th Congress kung sa ina kanakalis na simana ipinagpahid kan Department of Transportation DOTR. Ipinagladawan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang lakdang bilang sarong game changer para manda sa Government Infrastructure Project o bato ka na sambit na nga issue sa parte ka na subterranean right of way na labi ka na pagtatapos kan Metro Manila Subway Project. Tinawan doon ni Dizon na ang subway project and
posible na iniya ang magdanay sa gunang 2032 tangani man na makumpleto, ninuli man sa mga problema sa pagkuakan na daga. Subuot digdiya nakakakuanan ni Go Signal ang DOTR na magpatindog sa irarom kansarong eksklusibong subdivision duman sa siyudad ken Quezon alaga di pinagpaig kani na pinagpaplantya panindaan mga issues sa right of way sa parte kan na BGC asin man na Metrowork. Ang 488 billion pesos na subway project ang inot na klase kani sa parte kan Pilipinas aabuton sa 17 istasyon gikan sa Valenzuela City sa gunang Bikutan duman sa Taguig asin magkakaigwa kan pinagapod na Spar Line pasiring sa Ninoy Aquino International Airport. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Ini ang tinawan doon ni Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rix Galchelian sa isinasagibong inspection asin test run sa kadagdagan na electric buses na pinagbakal para man sa person with disabilities sa paagiman kan Sustainable Livelihood Program kan Departamento. Tinawan doon ni Galchelian na padagos na nagagalugad nin paagi ang Departamento para man makagibo kan pinagaapod na more safe space asin man opportunities para man sa person with disabilities para mapugulan ang diskriminasyon asin da pagkakaigwa nin pag-arog kanya pinagasusugo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sinabi kanina ana saro sa mga programang ipinagpapasunod kan departamento iyo ana SLPS Person with Disabilities Electric Transportation Service PWD ETS project na magdudul nin livelihood grants sa mga person with disabilities nagabus sa mga miyembro na pinagapod na SLP Association para man makabakalkan pinagapod na electric vehicles para sa saindang napiling transportation na enterprise. Ang kada SLPE ada pinagbibilog kan 115 mga miyembro kon sa ingabus mga pinagapod na mga persons with disabilities gikan sa 10 mga local government units duman sa parte kan Metro Manila. Sa presente ana i-buses ginagamit bilang shuttle service para man sa person with disability na nagtatrabaho duman sa parte kanda Bonifacio Global City asin man sa Taguig City para sa planong paiwason ang proyekto. Tinawan doon ni Gatchalian na ang departamento ang nakikipag-ulay na sa Department of Transportation DOTR para ma-mainstream ada i-buses sa commercial run duman sa parte mismo kanda siyudad kanda Quezon. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal kinasuhan in Grab kan Ombudsman ang barangay chairman asin 10 iba pang mga opisyal ninhuli man kan manipulasyon sa bidding kan proyekto duman sa parte kan Cebu. Ini may relasyon sa ipinagpapagibong barangay daycare center na nag-agi sa legal na proseso sa bidding basado sa executive summary na ipinagsumiter ni NBI Regional Director Renan Oliva kan Central Visayas Regional Office duman sa parte kan Cebu. KNBI Director Jaime Santiago pagbalga sa pinagapod na Anti-Graft and Corrupt Practices o Republic Act 3019, Government Procurement Act Republic Act 9184 asin grave misconduct o Republic Act 6713 ang isinampa sa Ombudsman laban man kay Barangay Chairman na si Mario Maribao Temblor. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal kondinar kan Department of Justice sa ang pagadan matapos man sa pambabadil kay Mauricio Moria Pulhin ang Chief of Technical Staff kan House Committee on Ways and Means basado man kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla paragos an sa indang investigasyon tangani man nalapagon asin madakop ang nasa likod kana sambit ng krimen nakikipagtabangan na sinda sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation
impormasyon tanganing makamtan an hustisya kan pamilya pulhin pinagsiguro kan DOJ sa publiko na padago sindang nag-iingata sa mga nakakalap na mga impormasyon tanganing dai makaraot sa investigasyon kan mga autoridad. Nangapudan ngunyan si Rimulya sa siisay man mga impormasyon o sa siisay man may impormasyon asin makipagtabangan sa sainda para man tulos an pagresolba sa sambit ng krimen asin paggamit kan hustisya kan pamilya kan biktima. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal kinansila kan Security and Exchange Commission SEC ang lisensya kan naabuton sa 401 na mga lending companies na dai nagtrayumpong magpasa kan documentary requirements bilang parte ng kampanya kan ahinsya na protektaran ang mga investor sa parte kan fraud. Ipinagpahayag ni Secretary on kana SEC kana Lunes Hunyo 16 na ang mga kumpanya ana taga bilangan o pinagkakabilangan kana delinquent ana subot da iman na pagpasa sa tamang oras kan sa mga reportorial requirements kabali na ang audited financial statements, General Information Sheet asin man Director o Trustee Compensation Report. Binawi man ang sindang primary registration sa kasuguan kan Mayo 30 pinagpahid kan Financing and Lending Companies Department kan Security and Exchange Commission na ang gabos na mga responsyante anda day nagtrayumpong makapagsampa kan sa mga requirements sa komisyon ni natulong bisis sa laog kan pinagaapod na 5 taon na peryodo kan Oktubre 2023 gabos na 401 company ada pinag-inkaminara na mag-abil kan pinag-aapod na amnesty program kan Security and Exchange Commission tangani man na maiwasan ang pagkakaigwa kan pinag-aapod na delinquent tag sa irarom kana sambit ng programa kay puanindang magbayad nin discounted fees tangani man na magdanay ana sa indang corporate favors. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Tinawan doon kan Commission on Election Comelec na tulong senaryo an sa indang piga ahandaan ngunyan parman sa papaabuto na barangay asin sanggunian kabataan eleksyon o an BSKE basado sa Comelec preparado an full body kung mapirman man o ibito kana presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lay na nag-uuktaba sa BSKE sa isinagibong special emergency meeting tinakwan ni Commissioner Ray Bulay na iyo ang commissioner in charge para man sa BSKE na dagos an sa indang preparasyon may pagkaaram ini sa lay na magpapalawig sa lado kan termino sa pag-oktaba kan perilian sa gud ng Nobyembre 2026 sa ikaduhang pagkakataon na maoktaba ang perilian kun in kaso kabali sa pigyapi prepararan kan Commission de Election Comelec ang pagbakal nin 60,000 na pidaso nin ballot boxes dagos man o daian na eleksyon ang diskarte sa procurement aram na subuot kan commission sharing man ang mga lakdang kuning kaso questionon ang legalidad kan lay sa Korte Suprema dago subuot ang voter registration na isasagibo pagkatapos man kan BERMM parliamentary election na mapuon sa Oktubre maski ngani Mayo ining pinal na pizza. Sa iba pang detalyes kitang unyan kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. May maigpit na direktiba si Philippine
National Police PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa iyang tatanggalon sa serbisyo ang mga kapulisan na dai magbawas kan sa indang mga kilo o timbang. Sinabi kaniya na tatawan niyanin sa runga taon na ang mga kapulisan para magbawas kan sa indang mga taba o timbang. Ipinagapahayag ang nakapalaman kan Section 30 as in Republic Act number 6975 o ang pinag-aapod na Department of Interior and Local Government Act of 1990 na ang timbang andai dapat sobra sa sinasabing 5 kilo kan sa iyang langkaw sa irarom kan sa idang liderato ana mga kapulisan na nagalampas sa nasambit ng standard na timbang tatawan mo na ninsagkod sa rong taon para ma-normalize ana sa indang mga kilo. In kaso dai panabawas ana sa indang mga kilo kanda sa laog nin sarong taon na duman na sinda sisibakon sa indang trabaho bilang sarong miyembros kan pulis mantang ana igwanin medical condition an maatubang sinda ning complete disability discharge o kaya man maililipat an mga ini sa administrative work. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal na ilipat na sa Philippine General Hospital si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tibis Jr. pasado alas 12 ni na pagkabanggi kanda sudma kanda daraw nini sa PGH gikan sa party kan Bureau of Jail Management and Penology BGMP. Ang dating congressman ninuli kanda grabe daa ana nasambit ng pagkukulog nin tulak baka uyok man lang naging maigpit man ana inaatubang na seguridad sa palibot kan PGH. Inot nang ipinagpahayag kan abogado kaniya na si abogado Fernanda Topacio na inirekomenda kan na doktor kan dating congressman na ini dapat magpasairarom nin sarong operasyon. Hinagad na kung na pwede daraw nini sa pribadong hospital alagad ini pinagsayumahan kan mga autoridad na atubang sa patong-patong na kaso si Tibis ninhuli ta siya ang itinutok dong mastermind sa paggada na kinegros Oriental Governor Ruel Digamo kan 2023. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Panginginutan ngunyan kan Office of Civil Defense ang pagsagibo kan second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa maabot na Hunyo 19 kan taon na presente. Kasumpay kanay pinaging kaminarkan ahinsya ang publiko na magpartisipar sa gigibo na aktibidad kanay basado sa abiso na ipinagpaluwas kan OCD na katalaan na isagibo ang ceremonial praising of the Buton sa parte ka na Dipulog City Sports Complex. Yan na pag-abot man ka na alas 9 nin pagkaaga itatampok asin isasagibo ang drills sa mga makatotohanang pangyayari in kaso magtamaan makusog na senaryo kan linog digdi sa Pilipinas. Kinakabilangan ini ka na paglatag kan regional and local emergency operation centers, pagabilog kan regional incident management team asin maging ana management of the dead and the missing. Isa sa gibuman ana pagkakaigwa nin training sa parte kan aeromedical rescue and vehicle extrication, collapse, structure, search and rescue, power restoration. Ini anda bilang preparasyon naman sa pinag-aapod the big one na pinagahandalan na posibleng magtama sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, padagos na nadadagdagan ang bilang kan mga overseas Filipino workers na nagpahayag nin kagustuhan na magkaigwa o ma-repatriate asin na makabalik na sa Pilipinas nin uliman kan mayo nin hutahut na kariribukan sa pagultanan kan Israel asin man kan nasyon kan Iran. Iyan basado man sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Maabot ngunyan sa 109 mga OFWs ang nagpahayag kana sa indang kagustuhan na makapuli na digdi sa parte mismo kan Pilipinas. Sabi kan sekretaryo, mayo ni napatud ang gobyerno kan Pilipinas sa pagsagibo kan pinagaapod na ground assistance sa mga apektadong mga Pilipino kabali na ang pagdul nin tabang sa sarong Pinay na grabe nga na irido asid ngunyan nagpapaumay sa sarong hospital duman sa Israel. Nagapaabot naman nin tabang anahin siya sa sinasabing 14 na mga Pilipino na naapektaran kan kariribukan mantang nagkapira and nagdadanay sa temporary accommodation kana nasambit ng ahensya kana gobyerno. Grabe ada bareta kana sekretaryo na mayo subuot nin bagong na i-record na digdiya na lugada ng mga Pilipino sa tao kan liwat na naman na pag-atake. Mayo maninda patud ang koordinasyon kan gabus na mga agents o kana gabus na mga concerned agencies sa parte kada gobyerno. Aminado si Kadak o Kakdak na digdi kompleto ang repatriation. Ninuli man ka na subota saradong mga airspace asin na airport restriction bunga kan gyera sa pagultanan kan nasyon kan Israel asin Iran. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga barata sa lado nasyonal, sinugo kan Department of Energy DOA ang mga kumpanya kanda lana na digdi padanayon na ana bastante ana inventaryo kan na produktong petrolyo sa tauman kan padagos na paglangkaw kan tensyon duman sa Middle East. Partikular na sa nangyayaring giyera sa pagultanan kan Israel asin man kan nasyon kan Iran. Basado sa DOA officer in charge Sharon Garin, dapat siguruhon kan mga oil firms na may 30 dias na supply kan krudo asin 15 aldaw na inventaryo kan mga refined petroleum products. Inita nga ni man na magdanay na marhay ang inventaryo kan na mga krudo asiban maiwasan ang kakulangan in kaso maglala pa ang krisis duman sa parte kan Israel asin man sa Iran. Kasabay kani preparado man ana DOA na digdiya ipasulod ang mga ayuda asin subsidiya sa parte mismo kan gobyerno sa nagdadanay na ley arog kan train law in kaso magabota sa $80 kada barilis ang presyo kan krudo sa kinaban na merkado. Mantang padagos man na maigpit na pinagigibong monitoring kan DOA sa mga oil depot asin man global oil prices tangani man makapagpasulod tulos kan mga nadadapat na mga lakdang para man maprotektaran ang mga consumers asin mga apektadong sektor arog kan transportasyon asin man sektor nin agrikultura. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig kan sarong eksperto pagabot man sa parte mismo kan saligang batas kan Pilipinas na dapat subuot mapunan na ana nakatalaan na impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte sa eksklusibong pahayag ni abogado Jennifer Arlina Reyes. Tinawanduon kani na nakapalaman sa lado kan konstitusyon kan Pilipinas na ini ang kinakaipuan da gibon tanganing tulos na digdi magkaigwanin bista sa ikaduwang
pagkakataon sa partibismo kana Vice Presidente kan Republika kan Pilipinas tinawandoon sa irarom kan Article 11 kan 1987 Philippine Constitution. Digdi nakapalamad ana mandato na dapat isagibo tulos ang sarong impeachment proceedings na pinagasampa kan Senate Impeachment Court. Tinawandoon pa man kaniya na ana pagtubod na pagpuproseso sa pagkakaigwan ni na pagbista o impeachment proceeding laban man sa presenting Vice Presidente kan nasyon posibleng maipasulod ngunya na 19th Congress. Ini sa tao man ka nagkapirang aldaw na lang ana sinasabing magtatapos na asin papalaog na ang panibagong kongreso kan 20 Congress. Alagad sa sabi kani kung iidi kayang matapos sa pagtatapos kan na bulan, tinawandoon pa man kani na dapat subot idagos kan masunod na kongreso ang pagsasagigbo kan na impeachment trial laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Palasyo kan Malacanang na igwanin nakalatag na contingency plan ang gobyerno in kaso maglala ang tensyon duman sa partibismo kan Middle East, partikular na ang giyera ngunyan sa pagultanan kan nasyon kan Iran asin man kan Israel. Dakula ang posibilidad na magsirit ang presyo kan na krudo asin na maging ana abono o fertilizer sa laog mismo kan na Pilipinas. Sabi kan Palace Press Officer Yusik Clara Castro, maigpit na pinagmomonitor kan Department of Energy DOA ang sitwasyon sa laduman kan Middle East. Tinawando ni Castro na kung maglala ang sitwasyon duman sa Middle East asin na maglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo, sisiguraduhan kan gobyerno na mataw ini nin ayuda para dumana sa mga pampublikong mga lulunadan asin na maging sa parte kan mga parasira asin man maapektaran kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Itong kaguluhan sa particular ang tensyon sa Iran and Israel, nagbabadya po na maapektuhan din ang supply ng abono sa bansa. Lalo at 66% ng fertilizer imports ng bansa ay nitrogen-based at ang pangunahing supplier po dito ay ang Qatar. So ang epekto po nito, tataas ang presyo ng abono sa lokal na merkado. May inalatag na po bang contingency plan ang gobyerno ukol dito dahil maapektuhan din po ang ating mga magsasaka? Thank you. Nakausap po natin kanina lamang po si DA Secretary Laurel at sinabi po niya na ready naman po at kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin katulad po ng Brunei. At nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ng pangmatagalan na problema, lalo na po kung di naman daw po isasara ang sea lanes. So let's just pray for that. Artikan mga pahayag ni Yusik Castro sa ginibong press conference kasubang giduman sa Palasyo kan Malacanang. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa luwas kan nasyon asin man sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal naging matrayum po asin na maray ang pagbubukas kan klase sa anom na probinsya kan Bicol Region kung saan mayo ni na record na aberya o insidente sa inot na aldaw kan na pagralaugan sa klase asin man sa ikaduhang aldaw kasudma sigunyan sa pahayag kan na Police Regional Office No. 5 PRO5 aabuton sa 3,000 na mga pulis ang pinag-dispatsa sa irarom kan pinag-aapod na Oplan Balik Eskwela tanganing
sa gibukan na pinagapod na visibility patrols sa mga eskwelahan na terminals asin na mga panginota na mga tinampo. Tagamamana ni na Police Assistant Des o PADS araniman sa mga eskwelahan tanganing tulos na matawanin atensyon ana mga nangangaipuhan na mga estudyante magurang asin man mga paratukdo. Kasabay kani ipinasudod man ang traffic management operation sa pakikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin man traffic enforcers. Pinag-dispatch ang mga pulis tangani man na digdi panginutan ana pagkakaigwa ni maray na bulos kan trapiko sa mga abalang school zone para man maiwasan ana pagbabara asin masiguro ang kaligtasan kana mga estudyante urog na kan mga kaakian. Siniguro kana PNP Bicol na magpapadagos ang sindang pagbabantay para sa kaligtasan kan mga kaakian sa bilog na school year katuwang ana inulonsara na kabataan kontra kriminalidad o KKK program. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, mayo nin laog sa klase asin trabaho ngunya na aldaw. Nag-abiso ang lokal na gobyerno kana siyudad Canaga mayo nin laog sa mga eskwelahan asin mada sa parte kana mga opisina kan gobyerno asin pribadong sektor mayo sindanin laog ngunyan sa saindang trabaho. Apuera na lang ang mga taga-radyo asin mga pulis militar asin yaon sa parte kanda sinasabing nangangataman sa salud kan mga namamanwaan sinda igwanin trabaho ngunya na aldaw na Miyerkules Hunyo 18. Iyan kasudod man kan selebrasyon kan ika-77 charter anniversary kan siyudad. Bunga naman kan Republic Act number 9210 na nagtatalaan kan special non-working holiday sa nasambit ng aldaw. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Nationwide simultaneous earthquake drill gigibon sa June 19 alas 9 nin pagkaaga sa inya na lugar. Buyet Paderes sa detalye. Nakatalaan lagi buhay sa ikaduwang quarter kan nationwide simultaneous earthquake drill sa maabot na Huwebes, Hunyo 19, 2025 alas 9 aga sigud sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kapiwan kan kay nila parang kawalan pagprepara sa linog sa paaging pagtukdo sa watamang lockdown sa pagtugot asin pagtiyak sa mga tanggapan kan gobyerno sa mga Chester team ang marikas na salbado na maghiro sa panahon kan lindol. Matatandaan, pinanginutan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office ang ilota quarter kan NSEB. Kaibahan ang gabos ng mga empleyado kan Provincial Government of Albay na isinagibo sa main Capitol Building, Capitol Annex at Epsimo Building kan nakaaging Marso 13 by 2025. Pig-angat kan ahensya, ang publiko sa mga empleyado, ang gobyerno na makibali sa magpreparar sa protocol na drop, cover, and hold na pwedeng magsalbar sa mga buhay sa totoong sitwasyon kan linog. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado lokal bilang parte kang kampanya kontra dengue kana LGU digdi sa laog kan siyudad Canaga padagos anda pagdul kan City Health Office kana Olisit nits asin mana anti-dengue granules sa parte mismo kan mga barangay. Basado yan kay Engineer Regina Villanueva kan Sanitation Division kan Siyudad Naga na kung sa ina pwedeng gibundang kortina ang nasambit na nga idodonar na kanda nasambit na nga ahensya
asin na pwede man naggibuhon na mga screen sa saindang bintana mantang and ibubuhos na granules ana subuot ibubuhos man sa parte kana kanal asin iba pang posibleng pagkagananda ni namok o pagsugukan ni namok pinag-inkaminar ana mga residentes na makisumaro asin sundon an for is strategy kan DOH tangani man na mapugulan ana pagdakul kan kaso kan dengue ngunya na panahon kan tag-uran an naga perming narerehistroan kan dengue asin ngunyan sinasabing anda naga ana saro sa may dakulang kaso kan na dengue digdi sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, zero case kan na online BB selling mantenido sa Bicol Region sigon Saraco. Darrell Banya sa detalye. Sa balyo kan mga report kan illegal na online na pagpabakal kan mga aki sa nagkapirang parte kan nasyon mantinidong Salvado and Bicol Region gikan sa siring na klase kan krimen. Base sa pinakahuring datos gikan sa Regional Alternative Child Care Office o Anraco Digdi sa Bicol, mayo na record na kaso kan online baby selling sa Bilog na Riyon. Sigun sa Okimaria Concepcion Apatan ang OIC kan Raco Bicol, dagos-dagosan sa indang higot sa pagbantay sa limang kampanya kontra illegal adoption asin an online child trafficking. Katuwang ninda ang mga lakdang na ini ang local social welfare and development offices, siriman ang DSWD, Philippine National Police, asin mayo man sabot na record na arog na kaso ang PNP digdi sa Riyon. Sa ginibog press conference ka National Authority for Child Care kan Sarong Aldao, bigyan sabi kan Undersecretary na si Janelle Ercito Estrada na puon taon 2023 nakaresibin ang ahensya ng informasyon dapit sa 23 ng mga Facebook groups na embelto sa online video selling sa presente. Igwada ang 12 mga Facebook group ang padagos sa pag-monitor kan NACC iyon ka padagos sumot ining nagsisilbing plataforma ang pagpabakal kan mga aki. Nag-abot man sa siyam na aki ang na-rescue gikan sa sinabitang modus bantang 14 individual ang na-arestar kabali ang 2 minor de edad asin ang mga ini na atubang sa kasong pagbalgar sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act o Republic Act 9208 asin sa Republic Act 7610. Sa kunyang kadagos sa pagkikipagkoordinar kan Raco sa Manila inaahin sa di gobyerno para gimamantinir ang kapakaanan asin salbado kan mga kakian digdi sa Riyon. Piang kami naman kan ahensyan publiko na suportaran ang legal na proseso kan pag-ampon tangarig matauanin bagong pag-asa asin harong ang mga aki na nangangaito. Dagdag na balita sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, dai nagsasawa na SWMO sa pangapudan sa publiko kan tamang pagsuway asin na oras kan apag-apunin na basura liwat. Dai nagsasawa si Engineer Joel Martin na mga pudan sa parte mismo kan publiko bilang pamayukan Solid Waste Management Office kan tamang pag-segregate o pagsuway kan mga nalalapa o dai nalalapa asin dai pwedeng ma-recycle na mga basura siringman ang pag-apon kan mga basura sa tamang oras. Sigun sa opisyal, makakatabang ini para maging mas haluy na magamit ang San Isidro Sanitary Landfill. Ang sinambit na nga landfill, ang pano-pano na ngunyanin na basura. Nagkakasibot ngunyan ang bulldozer kan nasambit na nga opisina sa pagkalkal asin man pag-abanti kan mga basura pasiring sa laog mismo kan sanitary landfill ninhuli tayo ni pano-pano na ngunyan. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal para buna na nadako pa sa laog kan syudad Canaga pabalik-balik na sana sa presuhan sa kapariuman na kaso. Boss o Kaisminda sa detalye.
luluwas na paulit-ulit na pangahabon ang kaso kan suspect na naarestar kan mga autoridad ini matapos na mabisto sa pagikan CCTV footage. Arestado ang suspect sa hurricane panghahapon na pinagatanan na alias na si Rolando, 29 anyos, sa residente kan San Juan Street, Barangay Triangulo, Naga City, na kung saan inipinaglaog na sarong kakanan na pagsasadiri kan biktimang si Caroline, 41 anyos, ka naso na 7 San Rafael, Cararayan, Naga City. Base naman sa report nahiling mismo sa CCTV footage, ang suspect na luminaog sa building na pinag-aarkilahan kan biktima mga bandang alas 4:17 na nin pagkaaga kasugma, na kung saan ang suspect ang luminaog sa building sa pagikan na pag-raot kan na pintuan kay asin pagbukas sa gate hasta makalaog sa nasambitan ng building asin duman pinaglalay tulong gayong darakulang talyasi o kawa na kung saan kabali sa pinaghapon kay na 7 piraso na dakulang stainless na tray na bugtakan mga luto kan nasambitan ng karinderya, na kung saan ini day pa panilampas ang mga kutsara na darakula asin kasirula kabali pa man sa mga pinaglalay mga tinidor na pinaglalay kan suspect. Nasambitan ng sospetsado matapos sa mahiling sa CCTV footage sa tulos man na pinaggibuan na follow-up operation kan TIP Division. Nasambitan ng suspect na arestar kan mga autoridad na iyaon pa ang mga utensil na pinaghabon kay asin dagos na pinagdara sa patorakan na PNP. Kasong robbery natubangon na kaso kan nasambitan ng suspect sa ginibong pag-ibalwar kan na PNP. Nahiling sa datos kan suspect sa file o record file kay na paulit-ulit ining balik-balik sa kulungan sa kaparehas na mga kasong panghahabon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, malipot ng bangkay kana makoa ang hawak kan sarong 50 anyos na lalaki duman sa Zona 6, Barangay Kanda Bicol, sa Banwan kan San Fernando, Camarines Sur. Napagaramanda kana mga autoridad na ana lalaki nagsakata sa bukid para hilingon an sa indang tanuman nin mga batag. Alaga dainay ni nakabalik pa sa indang harong. Ini pinaghanap kana sa iyang mga kapamilya asin digdi na dukayan na mayo na nin buhay asin saro ng malipot na bangkay. Pinagtutubudan na ang nasambit ng lalaki inatake sa puso kan ini yaon nagbibisita sa saindang kabatagan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, isagibok ang Department of Information and Communication Technology DICT Camarines Sur ang cybersecurity asin man startup awareness orientation para man sa mga estudyante gikan man sa Naga City Science High School bilang parte kana ginibong salubong 2025 o minabot sa 280 na mga grade 7 asin man grade 11 student ang nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad na nagpapailinkan sa indang interes manungod pa sa digital safety. Sa paagikan na ginibong cybersecurity awareness training natawan ang mga estudyante kan pinagapod na practical na kaaraman kung papaano magdadanay na ligtas, responsable asin man alerto pag-abot man sa digital space. Tinawan doon sa nasambit ng session ang importansya sa pagkakaigwakan pinagapod na smart online habits asin man proactive na pagpuprotekta sa personal na community data mantang sa paagiman kan pinagapod na startup
awareness session sa irarom kan digital startup development and acceleration program DSDAF na ipinagpailing sa mga estudyante and kinaban asin man innovation asin entrepreneurship. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata na kitangunyan sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata sa luwas kana nasyon, duman sa nagpapadagos na giyera sa pagultanan kana nasyon kana Israel asin man nasyon kana Iran, napabareta kana Israel military nagadanda ana sarong puwersa kana top military commander kana Iran na si Ali Shadmani. Nangyari subot ini matapos kana ikinasanga overnight air strike kasubanggi si Shadmani na nagadana sa Military Command Center duman sa parte kan Tirana asin kinukonsidera na pinakaharani na tauhan kan Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ipinagpayag kan na Israeli military na si Shadmani ana nagmamando kan na Islamic Revolutionary Guard Corps asin na Iranian Armed Forces magigirumduman na kan nagtalikod na Webes and grabe na riribayan nin pag-aatake sa pagultanan kan Israel asin man kan Iran bagay na kung sa indigdi piga tawan nin doon kan Tehran an makusog na pagbabalus na pagarmat na apwera kan military facilities pariyong nakapag-record nin anda duwang nasyon kan mga nadadamay na mga sibilyan sa magkasuway na pag-aatake kan nasambit ng duwang nasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado o bareta kitangunyan sa kinaban nind Karawat. Sa satuyang barata sa lado kan sports, kaput ngunyan kana Oklahoma City Thunder and 3-2 lead matapos man na dominaron kan Game 5 kana NBA Finals laban sa Indiana Pacers. Dai nakabangon ang Pacers sa 14 points sa halftime deficit na sa tauman kana pagpipirit kana sambit ng team na makabawi sa second half kan sinambit ng laban. Grabe na halata ang all-around star kana Pacer na si Tyrese Haliburton asin na mayong na ilaog na iskor sa inot na kabangang party kana nasambit ng kawat maski ngani pirit man niyang makabawi sa second half digdi na limitaran lang siya ninda 4 puntos sa kabilugan kabali an 6 na rebounds asin 6 na assist sa ibong na partiya kaigwaman nin pagbulos nin score ana forward kana Thunder na si Jalen Williams nakakamada nin 40 dakulang puntos mantang 31 puntos asin 10 assist man ang naging ambag kan gwardiya na si Shai Gilgeous Alexander. Grabe anaatubang kan Pacers sa magabat na depensa kan Thunder kung sain digdi nagkamada ang Thunder nin dosing blocks sa kabilugan mantang apat lang ana na balus kanda Pacers. Nag-agaw ang Thunder nin 15 steal mantang pinagpirit kan Pacers na makagibo nin 22 turnover sa kabilugan. Sa tao kaniya nang gana ana nasambit ng team kanda Oklahoma asin man nadaog anda
grupo kana Fishers igwa ng unyanin kartadang 3-2 pabor sa grupo kan Thunder. Pigiinguang unyan kana grupo kanda Pacers na makabawi asin maitabla sa 3-3 ang laban kung saan gigibuhon ini duman sa lugar mismo o home court kanda Pacers. Iyan mga tugang ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ti dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, cyber security startup awareness orientation isinagibo sa party kana syudad kana Naga. Bagong urgent care and ambulance services kan Bicol Medical Center pig inaugurarada duman sa Banwaan kanda Pili Camarines. Sa tuya pang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. School visitation as in security assessment isinagibo kan na mobile patrol unit sa party mismo kan Naga City Police Office. Pamayu pa kan na barata sa lado lokal. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal pupunan na kan na o pinuunan na ka nakalisa na simana anda paglinig kan mga kanal as in drainage system dumanda sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Healthcare Mutu kana Camarines Sur pinakainot sa bilog na Pilipinas. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Healthcare Mutu kan Camarines Sur pinakainot sa Pilipinas. Maugmang ipinagpaig ni incumbent Camarines Sur Governor Elry Villapuerti ana pinakainot sa Pilipinas ana makabagong inobasyon na maghatod nin mahiwas na serbisyong sa lado ka na salud gikan na lunad ka na motorsiklo and healthcare mutu din disenyo asin pinag-isipan nini kan na lokal na gobyerno kana probinsya kan na Camarines Sur niyan tangani nga mas lalo pa nga mapakusog asin da
digdi maisulong ano betong pagatud nin medikal na serbisyo maging sa mga hararayong mga lugar asin sa pinakasuksok na barangay na daikayang laugon kan medical van sa UTRAX sa healthcare moto. Mas mapapadali ang pagdul nin mga libreng check-up, libreng bulong, x-ray asin pwede manining gibuhon na ambulansya urog na sa oras kanda kagipitan asin na emergency cases. Saro lang ini sa mga sinasabing pinakadakulang programa asin na special na inobasyon na pinagapapanginutan ninda Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte para man maipagpadagos ang pagatud nin serbisyo medikal sa parte kan atensyon asin asistensya na pwedeng maidul sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Pinagaabangan na ang kadakul-dakul asin papaabuton na magayon na programa nga sa paagiman kan serbisyong kapuerte ini sa paagi kan healthcare moto kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga eskwelahan sa Laog Naga na nasa accident prone areas igot na pagbabantayan. Boyet Paderes sa detalye. Para malikayan ang mga aksidente sa tinampong laugaling klase, tudo ang pagbantay kay mga pulis, kaibahan ang mga barangay official, mga barangay tandas ng PSO sa mga eskwelahan na nasa accident prone area sa urog na sa Concepcion Grande asin iba pa na nasa gilid lang kan National Highway. May pera ng aksidente ang nangyari sa ng lugar, may pasana nahaloy, nahabo ng mangyari ni barangay Captain Leon Reto. Sinabi kanina may mga nakalipuloy ng mga traffic enforcer sa sinambit ng mga eskwelahan na iyon mag-aalalay sa mga estudyante sa pagbalyo sa tinampo. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, basta bareta, sigurado. Ay babang detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang parte kan padagos na paglalapigot asin maiangat ang kaligtasan sa mga eskwelahan asin mapakusog ang community engagement. Digdi pinanginutan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Ingero ang Chief kan Mobile Force Patrol Unit kan Naga City Police Office NCPO and sinasabing school visitation asin security assessment sa parte mismo kan Siyudad Canaga. Nagbisita sa nagkapirang mga eskwelahan arog kan St. Joseph High School, Triangulo Elementary School, asin man si Rizal Elementary School, ana MPU kasabay kay niya ana pagkakaigwa ni na pagtratar asin na functionality kan mga stool na closed circuit television na CCTV camera sa laog mismo kan mga eskwelahan. Nakipagdialogo man ana MPO sa mga school principal asin security kan mga eskwelahan. Oberto kanina masiguro na ang gabos na mga security system asin operational ang mga minasunod na mga safety protocols bilang parte kan proteksyon sa mga estudyante, staff asin man mga pagrurugaring o pagsasadiri kan eskwelahan. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mga equipment sa lindong kana replating program kana gobyerno dakulang tabang urog dangunyan na panahon nin tag-uran. Dalban niya sa detalye. Dakulang tabang subuot ang mga bagong kagamitan na naresibi ka National Irrigation Administration Bicol sa lindong replating program kan gobyerno na magagamit ko niya na panahon nin tiguran. Sigun kini Bicol Regional Director o Manager Engineer Gaudencio de Vera, ikinaugman niya na nag-abot na ang mga kagamitan sa lindong kan third tranche kan refleating program kan gobyerno. Sa tabang subuot kan mga bagong ikipahing ini, sigurado daang mamimintain ang mga irrigation system digi sa Bicol at sinunulit na perming pigtatamaan ng bagyo ang riyon, magagamit man subot ini sa preparasyon kan ahensya
na makapagtaulin asistensya sa mga parauma. Makakatabang subot ang mga bagong kagamitan kaniya Bicol sa marikas na pagresponde asin pagpakarhay kan mga irrigation system kung maapektaran ang mga inikan kalamidad. Dinagdag pa ni De Vera, magagamit man ang mga ini sa regular na maintenance na pinag-ibo kaniya Bicol asin makakatabang sa efficiency kan sistema kanahensya na pag-araman na kabali sa mga bagong kagamitan na naresibitan niya iyo ang 7 units kan mini dump trucks, 7 units kan backhoe loaders asin sarong Tamaraw FX mantang igwa pasubot sindang pigahalat na tigsarong grader asin backhoe ini sa lindong paman kan refitting program kan gobyerno. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pinagpuunan na kanakalis na simana ang paglinig kan mga kanal asin drainage system dyan sa Barangay Concepcion Pequeña bilang party kana preparasyon na kana komunidad sa posibleng epekto sa pagbulos kan uran pag nag-abot na ang panahon kan tag-uran na naka-schedule ining ipagpadagos ngunya na simana katabang man ang mga volunteers sa iraruman kan pinag-aapod na Food for Work program kung sa inaabuton sa 300 katao ang pinaglalauman na magtatarabang-tabang sa laog ning duwang simana. Sigun ki Konsyal Clary Division ang chairman kan Committee on Environment Concern. Panginot na obheto kanasambit ng proyekto na digdi masigurong malinig asin maraya at aagihan kan tubig urog na sa mga harababang mga lugar na perminas ng pinagbaba dyan sa Concepcion Pequeña, Naga City. Kasabay kani ang pangapudan kan barangay sa mga residentes na digdi padanayon na ang kalinigan sa paagiman kan maray na pag-apon kan basura tanganing daisubot magbunganin pagbabara sa mga pinag-aagian kan tubig urog na sa mga kali dyan sa parte kan Concepcion Pequeña na kung sain ginigikanan man nin pagbabaha. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita mo niyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga biktima kana vehicular accident kabali na sa tinatauan nin ayudang unyan kan DSWD Bicol. Boss Okay Isminda sa detalye. Ipinahayag ka na DSWD Bicol sa paagi ni Regional Director Norman Laurio na pinag-aayudahan nindaan mga nabiktima kan vehicular accident sa Bicol Region. Inot nang pinag-aayudahan ang biktima ni vehicular accident duman sa Irosin, Sorsogon, asin duman sa Camarines Norte na igwaman ni biktima ni vehicular accident ang tulos na ayudahan. Mantang dyan sa may parte kan Del Gallego asin sa Panuaan ni ang baluan din Del Gallego asin Panuaan nin Ragay, igwaman nin pinag-ayudahan ang opisina na kung saan pinagatanan financial assistance asin medical assistance ang mga biktimang ini na kung saan saro sa pinaglaog sa programa kan DSWD. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Isminda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal kan nagtalikod na aldaw digdi pinaggibo ninda sarong job fair para man sa mga magraduar na mga estudyante kanda Central Bicol State University of Agriculture Main Campus dyan sa Banuan kan Pili Camarines Sur sa panginginot kan gobyerno probinsyal sa paagiman kan Camarines Sur Piso na kung sa ina digdi itinulod ninda Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur maabot sa 2,000 na mga oportunidad sa trabaho at tigheras sa nasambit ng jobs fair. Yaon ang nasambit ng grupo sa job fair, iyo mismo ang CICT para man sa libreng mga TISDA accredited trainings asin mga ahensya kan gobyerno arog sana kan SSS.
PhilHealth asin man pag-ibig para man sa mga kinakaipuan ng mga requirements asin dokumentos kan mga estudyante antes na matapos ang aktibidad. 33 na mga aplikante ang maswertiman na na-hired on the spot. Sa mga masunod na aldaw, iba pang mga eskwelahan ang tutuyuhon para itao ang parehong oportunidad asin na matabangan ang mga padangat na mga estudyante kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pagkatapos kan sa indang pagklase makakuha tulo sinda kan sa indang mga trabaho. Ini pinagtutulod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinag-iimplementar kan mga opisyalis kan barangay kan San Francisco Naga City ang mga ordinansa asin mga leyes nasyonal asin lokal. Arog na sana kan pagpangalad o pagbawal kan pagbakal kan beef, cigarette, asin man vape product sa mga estudyante asin man sa mga minor de edad kung saan ipinagpapangalad ini kana mga public places partikular na sa laog mismo kan barangay kan San Francisco ang mga negosyante na nagkukuha nga permita sa sindang barangay na embwelto ang pagpapabakal nin vape. Ini anday na maninda ini entertain ulit bawal ini sa sindang barangay bilang pagsunod sa National Lay asin man City Ordinance. Uyan party kan mga pahayag ni Barangay Captain Efren Nepomuceno kan Barangay San Francisco, Naga City. Sunod kan lokal na gobyerno asin kan nasyonal na pag-implementar po kan sa mong barangay. Kaya alaga diyan po kaya batas nasyonal o yan pati ang syudad ng Naga na ipinagbabawal partikular ang magamit ang mga minor. Partikular ang mga estudyante, high school man yan, na bawal po yan sa mga public place, public view na nakukuyan kan tao. Iyo po, may siguro may smoking area man po sa nasabing lugar ninda na dumang ka po aso-aso kan binakal mo pong bit. Igwa man po. Alagad ang katunayan nga ni Demi Pig 13 kanin January na nagkukuha po ng business na clearance dahil ang katunayan pinagbabawal po yan as in may designation na po, designated na lugar lang na pwedeng gamitan hindi ka na sabi pong naunambita na bawal na yan sinasabing Party kan mga pahayag ni Barangay Captain Efren Nepomuceno kan San Francisco, Naga City. Mientras tanto, katakod kan na pagbaralikan na sa klase kan mga estudyante. Ngunya na taon na sinagpuon kan na aldaw kan na Lunes. Asin na parte naman kan pagtauninda ni na proteksyon sa mga estudyante digdi pinaapod ninda and mga yaon sa lado kan na administrasyon kan na mga eskwelahan na urog na kung na igwasindanin meeting sa parte mismo kan na badak o barangay drug abuse council na dapat igwanin representante hali mismo sa parte kan eskwelahan sa ginigibong badak meeting sa pag-uurulay sa laog mismo kan na barangay o yan pahayag ni Kapitan Efren Nepomuceno. Sarap po nga sa ginigibo mingo niyan, ang administration po na sabing eskwela, pigi-invite me lalo na po pag-igo kaming meeting sa Badak, itong Barangay Abuse Council. Kay Juan, may representative po sinda, hali sa eskwelahan na mag-a-attender kang pa-meeting po kan nasabi pong agrubo kang Badak kan barangay. Ano po? Puro po kami warning sir. Kulay hirap man po baga na matikitan sinda magpinalidad. Lalo na po ngunyan grabe ang pangangay po kan mga magurang pagabot sa mga estudyanteng akin ninda. Mga pangangay po ko kaya iniisip nagamit sa pag-eskwela ninda.
Pahayag yan ni Barangay Captain Efren Pumosino kan San Francisco, Naga City. Sa barangay kan San Francisco, higot na pinagpapangalan ang paninigarilyo sa mga pampublikong mga lugar o matataong mga lugar, kaya nagbugtak sinda kan pinag-aapod na smoking area para sa naman duman sa mga parasigarilyo asin nagagamit nin vape sa atubangan kan Riverside kung saan kulang na ang tao, kaya pwede naman digding magsigarilyo ang mga may hilig magyup-yup nin sigarilyo. Ang barangay tanod higot sa pagbantay duman sa mga nagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar, partikular na duman sa lugar kanda Riverside. Uya si Barangay Captain na Efren Nepomuceno. Una, hindi ko naman po akong biglag na designated area para sa mga smoking, as in sa mga nagagamit kang beef. Ini pong Park and Riverside na kung saan po pwede po sinda dyan magsirisigarilyo, magamit. Pati pong river, damay naman pong mga taong gayo dahil na mataon. Talagang bantayan po yung pag-iribot ang tao na naka-assign dyan. Particular po yung Riverside, Zone 2, Zone 4, as in ining Zone 3, na talaga pong yan lugar na yan ang tanod na naka-duty sa ko, apat kada aldaw na tulo po ang duwa nakabantay dyan. Parti pa kan mga pahayag kan Kapitan kan Barangay San Francisco, Naga City, Efren Nepomuceno. Ang sarong semi-private eskwelahan na yaon sa atubangan kan sarong dakulang mall sa Barangay kan San Francisco, Naga City, higot man na pinagbabantayan kan mga opisyalis kan barangay, asin man kan mga barangay tanod, uli taan bagay na ni kinakatakutan ni Kapitan Nepomuceno iyo na baka maimbulto ang mga aki o ang mga estudyante sa illegal na droga, kaya todo ang bantay ninda sa nasambit ng eskwelahan para digdi matawanin proteksyon ang mga kaakian asin mga estudyante dyan sa sarong semi-private school sa atubangan kan sarong mall dyan sa Barangay San Francisco, Naga City. Uya si Barangay Captain Efren Nepomuceno. Diyan sa may part na yung kang eskwelahan, kani nga tubangan po kani yung imol, iba pong sarong semi-private na eskwelahan dyan, na talaga pong binabantayan mo yan. Tang inot na pong pagtatakot po kan sa inyong bunong barangay. Ito nga, na-imbulto sa illegal na droga ng mga estudyante. Ano po? Kaya pinapalagan tapong tao yan. From 8 p.m. to 9 p.m. may tao po kitang nakabantay dyan sa nasabing lugar. Artikan mga pahayag pa ni Barangay Captain Efren Nepomuceno. Mientras tanto, tranquilo asin naging smooth na ang dalagan kana opening day kana classes dyan sa Camarines National High School sa main campus asin man na annex dyan sa Libuton na Naga City, kung saan mas dakula ang populasyon asin man mga naka-enroll na mga estudyante sa Libuton na annex kanda Camarines National High School. Iyan kumparaman sa main campus kani, gabos na mga teaching and non-teaching personnel presente sa pagpuon kan klase sa Kamhay kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Naka-implis man ang mga personay kan medical security asin man mga janitor kan Kamhay dyan sa main campus asin man sa annex kani sa barangay kan Libuton. Ini magpapadagos-dagos sagkod ng matapos ang school year 2025-2026. Uyan pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperez kan Camarines National High School. So far sir, kasod na smooth man si dalagan kang opening day ni both sa main campus sa Gudigdi sa Liboton, ano, aram tawagan na medyo dakula ang population Gudigdi sa Liboton as compared sa main campus. So far po okay man, si mga teachers rayaon naka in place man ang gabus ng mga personnel, pagpun sa medical, security, janitor, gabus man po yan naka in place kasuod ma
sagod ngunyan as in magpapadagos man po yan. Ngunyan na school year 2025-2026 po. Artiken mga pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Pigbisita na kanda DPWH ana Camarines Sur National High School main campus asin man annex kani dyan sa Libuton. Initangani man na aramon kung sain na mga lugar pwede pa na tinduganin additional na school building asin na mga classroom na itutugdok naman na ninda ana nasambit ng mga proyektong ini na itukdo na kanda principal asin kanda mga teachers ang lugar kung saan pwedeng itugdo ka ang sarong school building kung saan na kompleto naman ang soil test kani bago pa man na nagpaso ang termino kadto ni Pinoy. Apuera na lang kan sarong lumang building na digdi mas dakula daan na magiging gastos o gagamito na pundo ninulita kinakaipuan pang idimulis ang lumang edipisyo kaya digdi kinakaipuan na makakuha ni na daradakulang pundo ang DPWH iyon na mismo ang mapatrabaho kan mga proyekto na additional school building as in classroom sa Camarines Sur National High School main building o main campus asin man sa parte mismo kan annex kani dyan sa Libuton, Naga City. Uyan pahayag ni Principal Sulpicio o Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Iyo po, actually, kang nakaaging, Rumayo po, nagbisita nga ni Samoy ang team kang DPWH para maghiling kang kasi mga lugar daan na pwedeng pagtugdukan ng mga school buildings. So, tigtukdo mo yan kasi nakarecord naman niya. Sabi ko nga ni po sa Inda na actually nga ako po, kumpleto na ang soil test kayan. Nagkakapirang area dyan sa Muya na kumpleto na ang soil test bago pa magtapos ang pagka-presidente ni President Pinoy. Kasi hindi po bagang sa Liboton, gabos ining 4-story digdiyo, kipinoy pang term, sabi ko, kumpleto na iyan, nasa record na ninda, kaya pighiling ninda kung ano pa da akong available pa. Sabi ko, nakatagama talaga iyan, pero niya ako ining dardakulang iniyo, medyo may kasakitan, tama, demolish mo na, and ako niya ako ang estimato kayan, garo sa demolition lang kayan, may dakulang tanpidad na kaipuhan. So, yun po yan, and then, iyan po kaya bagakuta, kung yaon pa si Yusik Bensing, nagbisita naman po yan sa mo and pigsabi niya na kunyan na nagpangako ito ng 20 classrooms, 4-story building na isasangli nga ni dyan. Kaya lang po baga si Yusik Bensing maanaman sa DepEd, so dahil nilang aram po kung ano na ang mangyayari duman. Nag-follow up man kita sa tuyang division engineer and sabi niya nag-uurulay man ngayon sa taas, padagos pa man ngayon pigaadalan kung paigagrant pagiraray. Pero singon niya na taon garo dahil pa man po na kung may decision kung magkakaiguan na or dahil pa. So yun po yan ang sitwasyon kayan po dyan sa pag-abot sa classroom or building po. Si Dr. Sulpicio Alperes, Principal kan Camarines Sur National High School. Dinhuli tadakula ang populasyon kan na enroll dyan sa parte kan mga estudyante sa Libuton Campus Camarines Sur National High School kaya pig-implementar ninda ang pinag-aapod na double shifting sa parte kan na Libuton Campus and Junior High School. Iyo ang pang-aga asin anda alas 12:45 nin pagkaahon mapo naman ang klase kan Senior High School kanda Hunyo 16, 2025 nagpuon na ang school calendar kan DepEd asin matapos ini sa Marso 2026. Inihulitan na ibalik na sa dati anda schedule kana opening of classes
kan klase sa mga public school. Dakula an advantage kani ulita pag summer grabe an init kaya apektado man an klase kan mga aki asin man kan mga paratukdo. Uyan pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Oo, tama po yan, sir. So far ngunyan, igwa kami ng double shifting digdi sa may sa Liboton campus kasi medyo dakula digdian sa muyang kadako lang sa muyang classroom. Ang pang-aga mi digdiyo si junior high school and pag-abot ning 12:45 yaw naman mapo ng para sa senior high school. Kaya digdi kayo magkakay ning double shifting po. Iyo po si calendar tabaga pigpaluwas iniyo kang DepEd nagpun nga ni June 16 matapos iniyo kundi ako nasa medyo nalingaw ako sa kang ending ha, pero ang katapusan kay niyo sometimes in March kasi naibalik na po baga sa dating schedule opening and closing kang klase sa public school. Actually maray man po nga ninita kung siguro arog kang last year na June na baga or July na nga ni si closing. Grabe baga so init kang nakaaging Mayo. Medyo grabe itong maray problema na naman ko kita kayo duman. Kaya maray man na nagtapos kitang Abril tapos nagpo ng unyaning Hunyo po. Artiken mga pahayag ni Dr. Sulpicio Alperes na principal kan Camarines Sur National High School. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado lokal, ninulita igwana o igwapa ni na balik aral dyan sa laog kan Camarines Sur National High School kaya nagpapadagos pangunyad ana enrollment sa Camarines Sur National High School. Sigun ki Principal Alperes sa record kan na kamhay kan nagtalikod na simana o minabot na sa 9,952 ana mga nag-enroll sa Camarines Sur National High School. Dahil pa kay bahana ang 85 na naga-undergo kan reading program sa Kamhay kan nakalis na 2 simana. Kaya pig total sobra anda aabuton sa 10,000 na mga enrollees ana mga estudyante dyan sa Camarines Sur National High School. Pag-abot man sa mga maestra, mayo nin problema ang kamhay, huli man tabastante asin man kompleto an sa indang mga teaching staff, asin non-teaching staff. Ang problema ninda, iyo tukawan kan mga estudyante. Alagad, tinataawanin solusyon ngunyan kan administrasyon kan kamhay anasambit ng problema. Uya ang pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperes. Sa ngunyan po kaya nagdadagos ng enrollment ni kasi may balik aral pa po baga. As of last week po si counting me nasa 9,952 ang samuyang enrollees. Dahil pa dyan kabali si 85 na nag-undergo kan si reading programming kang nakaging 2 simana. Malaw ito mo niya na hapon, sagod sa aga, kaya pag hiniling mo po, more than 10,000 manggiraray kami. Ayan po ang samuyang Now, kumusta ang teaching force ta? So far po, pag-abot sa teaching force, dahil kita ring problema. Kasi bastante, kumpleto ang satuyang mga teaching staff, and sharing man ang sa tuwing non-teaching staff. Kaya dyan sa bagay po na yan, medyo dahil kita problemado. Ang saro lang na kuyan mi dyan na pigihiling na magiging problema later, although pagsusolusyonan mi, ining mga tukawan na kan mga estudyante. Artikan na mga pahayag ni Dr. Sulpicio Alperes, ang principal kan Camarines Sur National High School. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Kabali na ana settled office kana syudad kan Iriga ana nakabitanda nin internet connection sa paagiman kana programa kanda
gobyerno provinsyal kan Camarines Sur na Camarines Sur free wifi program ana nasambit ng pagbugtak ni na internet sa parte mismo kada nasambit ng lugar. Parte kan mga programa pa na ipinagtutulod kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Dakula nga bintay urog na sa mga empleados kan opisina ulit na mas pang mapaparikas an sa indang trabaho dangan mas matatawan ni na maray na serbisyo an sa indang mga constituentes. Tatak serbisyong kapuarte ang pinag-aatod kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagin ninda Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin man ni Congressman Migsa Villafuerte. Ang pagkakaigwakan pinag-aapod na free wifi for all program ang itinutulod sa intirong lugar kan na probinsya kan na Camarines Sur. Initangani man na mas lalong makusog ang access kan impormasyon na idinudulot asin man itinatao kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta. Sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.